Ang ating kanlungan, mapapawi mang lahat. Sa buhay na ito walang kailangan, hawak ng Diyos ang ating buhay. Mahirap awitin. Ikaw ba naman ang umawit na 15:29 pa? Pero ano po ang sinasabi ng chapter 46 ng awit? Marami, ang iba, ang sabi ay sumulat ng awit ay si Haring David, halos lahat. Pero may awit din at sulat si Moses sa Psalms. At ang iba pa ay nagsulat. No? Pero karamihan ay kay Haring David. At ito pong Psalms 46 na ating binasa kanina, ay isang awitin, ang umawit ay mga maiden o yung mga babae. Inawit sa pag-awit na mataas ang tono. Soprano. No? At itong chapter 46, sabi po dito kung meron kayong Biblia, ay kata ng angkan, dekora, upang awitin ng punong mga awit ayon sa alamot. No? Ito po yung background nito ng Psalms 46. Ang alamot po, ang kahulugan ng salitang ito ayon sa tinig ng babae o kaya'y mataas na tono. Kaya kung kayo po ay may mataas na tono, soprano, itong awit 46 ay tamang-tama na awitin, lalo na ng mga kababaihan. Pero ano po ang makukuha nating mensahe dito po sa chapter 46 ng Psalms? Ayan. Sige po, ating tingnan muli ang chapter 46 ng Psalm. A mighty fortress is our God. Una, na makikita po natin diyan, God is our refuge and strength. Sa verse 1, 7, and verse 11. Sabi po sa verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Sa verse 11, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. At sa verse 11, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos natin ay kanlungan natin at matibay na muog? Ang ibig sabihin ko, ang Diyos ay ating kanlungan, hindi tayo basta-basta makagapi ng kaaway. Pinapanood akong pelikula, ang pangalan ay The Alamo. Itong Alamo ay isang lugar na kung saan hindi kayang tamaan ng mga hinahagis na mga bato na may mga apoy. Kaya yung Alamo na yon ay doon sa pelikula talagang kahit anong gawin ng kaaway, napakatibay na muog, napakataas niya. At ang bawat bahagi nung tinatawag na Alamo ay matitibay na bato. Kaya pag babagsak yung hinahagis ng kalaban, ito hindi natitinag. Sabi ko, ibang klase itong Alamo na ito na tinatawag doon sa pelikula. Pero ito po ay kakaiba na ang Diyos natin ay ating kanlungan at ang ating Diyos, ang ating sandigan, lakas, saklolo kapag may kaguluhan. Meron po ba tayong kaguluhan sa buhay ngayon? Meron po ba tayong mga alalahanin sa buhay? At masasabi natin ang Diyos natin ang kanlungan sa kabila na maraming pangyayari sa buhay natin, nanganganlong tayo sa Panginoon. Lately, sa ating group chat sa GCBC members, may nakita akong message doon, ang daming namamatay, sunod-sunod. Baga, parang ang buhay sa panahon ngayon ay mabilis. At masasabi ba natin, Panginoon, ikaw ba'y aking magiging kanlungan at laging saklolo sa panahon na may mga kamatayan, nangyayari na ito, ang hirap, di po ba? Bago po ako pumunta rito, nagbigay po ako ng farewell, funeral, service
sa isang dumadalo dati sa atin dito, si Ma'am Adet Abakan. Last Saturday, kausap ko po siya. The other Saturday, November 21. Sabi niya, Pastor, meron na po bang face-to-face sa church? Sabi ko, meron na. Dadalo po kami bukas ng aking anak. May-miss ko na rin ang pag-church. Sunday ng gabi, siya po ay bumaksak. Hindi na ho siya nakadalo. Hinanap ko siya rito ng Sunday. Sabi niya, dadalo siya. Pero hindi ko nakita. Sunday night, bumaksak po siya. Siya ay isang call center na nag-work sa gabi. At siguro napuyat, bumaksak, and then dinala sa hospital. Monday ng alas 2 ng hapon, siya po ay sumakabay ng buhay na. Sa edad na 47 years old. Bata pa. Mas matanda ako ng 8 taon. Totoo nga, Pastor. Mas bata po. Mas matanda ako. Bata pa. Kaya naisip ko sa sarili ko, kung ikaw ay 50 anyos, magpasalamat ka, aabot ka pa ng 50. Dati naisip ko ng 60, bonus na. Ngayon, 50, bonus na. Pababa. Mga kapatiran na namatayan, no? Brother Odi, nakikiramay kami sa iyo. Pagkamatay ng iyong tatay, sa pagkamatay ng inyong busong kapatid. Nakilala ko rin sila noong mga panahon na yun. Tagal na. Ganon din ang ating pakipagsimpatiya sa pamilya ng mga bantoy. Ang kapatid ni Sister Virgie ay namatay, ang pamangkin niya ay namatay rin. Lately, may nakita po akong post ng isang pinsan ko sa nanay ko. Yung pinsan sa tatay ay namatay rin. Nakaburol. At bukas ang libing. Sabi ko, Lord, talagang dami Mukhang buhay ngayon madali lang. At tila bagahing mahirap tanggapin na may namamatay sa loob ng tahanan sa pamilya. At masasabi natin, indeed, the Lord ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo sa panahon na meron tayong kabagabagan. Masasabi pa natin na ang Diyos natin ay ating kanlungan. Sabi sa Awit chapter 9 verse 9 ay ganoon din po ang ating mababasa. Psalms chapter 9 verse 9. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan, matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Magulo ang paligid, marami mga siphayo, marami mga damdaming mahirap maunawaan at kalungkutan. Ang Diyos ay tunay nating fortress, siya ang ating tanggulan. Pangalawa na makikita po natin dyan, sinabi ng awit, God is with us. Verse 7a at 11a, nasa atin ng Diyos na makapangyarihan. 11a, nasa atin ng Diyos na makapangyarihan. At sa Bilang chapter 14 verse 9 o Numbers 14:9 ay makikita natin ang pangako rin ng Panginoon na siya ay kasama natin, no? Tingnan po natin sa Bilang chapter 14 verse 9. Wag lamang kayo maging laban sa Kanya, magtiwala kayo sa Kanya, at wag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos. Kaya wag kayong matakot. Alam niyo po, ito hong chapter 46, pag tinignan niyo yung chapter 45 at saka yung chapter 47, tumutukoy ito sa mga labanan, no? Hari, kaharian, pagalingan ng mga muog. Kung ano ang matibay na muog, yun ang mananaig, yun ang mananalo. At sa panahon na ito, ang
bayang Jerusalem ay sinisikil ng kaharian ng Assyria. Kinabaga, kayang-kaya namin yung Jerusalem na yan. Magagaling ang mga Assyrian fighters. Magagaling ang kanilang mga tao, ang kanilang mga kawal, ang kanilang mga kabayuan, tatalunin ang Jerusalem. Pero sabi ni David, sabi ng sumulat, ang Diyos ang aming tanggulan. At hindi lamang yung God is with us, kasama natin ang Diyos. Naalala niyo yung kanta ni Don Moen? God with us, so close to us. Emmanuel, ang Panginoong nating Jesus, ay kasama natin sa kabila ng maraming nating tinatanggap ng mga problema. Emmanuel, ngayong darating na Pasko, malapit na. At maraming mensahe ang patungkol sa kapanganakan ni Jesus. At sinabi doon sa Lucas, sa Mateo, at sa Marcos, na isinulat na si Jesus ang Emmanuel. Siya ay tinawag na Emmanuel, God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. At ang sabi dito sa salita ng Panginoon sa Psalms 46, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos natin ay powerful. Amen ba? Hindi siya powerless. Makapangyarihan siya. Kaya niya ang lahat. Kaya niyang gawin ang bagay na hindi natin makayang isipin. Kung ito pong pandemic na ito ay gusto niyang tapusin, kaya niyang gawin yon. Amen ba? Sa isang salita, kaya niya yon. Walang pwedeng humadlang sa kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan na ito ng Panginoon ay nasa atin bilang mga anak niya. Ang Diyos ay sumasa atin dahil kay Jesus na tinanggap natin sa aming mga buhay, kaya natin ang mga pagsubok na darating sa buhay. Kung may mga gerang darating sa buhay natin, o paglalaban sa loob ng buhay natin, hindi tayo magagapi ng diablo. Hindi tayo magagapi ng away. Kaya ba natin tumindig? Dahil kasama natin ng Diyos sa mga pagsubok sa buhay, mga kapatid? Kaya po natin. Kaya itong panahon na ito, marahil iisipin natin, kailan matatapos ito? Kailan kami hindi na magsusuot ng face mask, face shield? Kailan kami hindi na maghuhugas ng kamay na may alkohol? Kailan kami magkakaroon ng social distancing? Kailan matatapos lahat ito? Kailan mawawala yung salitang protocol? Kailan matatapos ang mga salitang ganito na hindi pwede ito? Pero pag sinabi ng Diyos, tatapusin ko ito, kaya niyang gawin yun. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen ba? Ang Diyos na nasa atin ay makapangyarihan sa lahat. At pangatlo, ito po ay very familiar na verse, no? Itong verse 10a. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Be still and know that is God. Be still and know that I am God. Sa awit 100 verse 3, ay makikita din natin po ang mga salita ng Panginoon patungkol po dito. Si Yahweh ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Walang nagmamay-ari sa atin, kundi ang Diyos. At ang sabi ng Diyos sa atin, be still and know that I am God. Ihinto ang labanan. Kung meron pagtutulig sa ang mga Assyrian laban sa Jerusalem, ihinto. Dahil ako ang Diyos. Ako ay Diyos. Be still and know that I am God. Yung word na ihinto, be still, leave off. Ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi ninyong magiging
Magiging instrumento nyo laban sa kaaway. Alisin yan. Lahat ng sinasabi mong, kaya ko itong problema ito, alisin mo muna. Lahat ng sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko itong lutasin sa sarili ko. Tanggalin mo yan. Manatili ka. Pumanatag ka. Because I am God. Ako ang Diyos. Be still. Be still. Ang ganda ng kantang still. Sabi doon, kahit na yung alon, palakas, ang hangin, ay mapapanatag ng Panginoon because ang ating Diyos ay ating Diyos. May mga bagay sa buhay natin, minsan alala tayo, aligata tayo. Lord, paano ito? Ang dami kong problema sa buhay. Ang dami kong mga dalahin sa buhay. Hindi ko kaya ito. At gagawa ka ng mga kaparaanan para magawan mo ng solusyon ang mga problemang yun. Hahanap ka ng paraan marahil. At mag-iisip ka sa sarili mo, ito ang solusyon. Ito ang dapat kong gawin. Pero tayo ba minsan sa sarili natin ay huminto? Tayong masyadong abala sa buhay, ay binigyan ba natin ng pagkataon ng sarili na hinto ka muna. At sasabihin natin, Panginoon, kausapin mo ko. Masyado akong naging abala. At sasabihin ng Diyos sa atin, be still, kung matatag ka, I am God. Ako ang Diyos. Ako ang Diyos mo. Ako ang tutulong sa iyo. Ikaw ay akin bilang anak kita. Manatili ka. Hayaan mo na muna. Alisin yung mga bagabag sa isip mo. Alisin mo yung mga bagay na kapagbibigat sa iyo. Kausapin natin ng Diyos sa panahon na may mga gaytong problema tayong hinaharap sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa pamayanan natin, sa bansa natin. How I wish that Philippines will be still and know that our God is a powerful God. Titigil ang bansang Pilipinas at lahat ay magsasabing ang Diyos ang Panginoon. Mangyari nawa iyon sa ating bansa na ang tao sasabihin niya sa kanyang sarili at ang mga Pilipino ay titigil upang ang Diyos ang magsalita naman sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang kaabalahan, sa kanilang mga kaligayahan, sa kanilang mga walang taros na pagsasaya, ang Diyos ay nagsasabing, still, and know that I am God. Itigil muna ang gulo na yan. Ako ang Diyos. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob, ay Diyos din ng kanyang mga anak sa panahon ngayon. Hindi siya nagbabago. God is our refuge and strength. God is with us. And be still and know that He is God. Ano po ang application natin dito? Are you in trouble? May trouble po tayo sa buhay natin ngayon. Lahat tayo meron. Lahat tayo ay may daladalang mga problema sa buhay. May trouble. Ibig sabihin, hindi tayo panatag. Kahit kayo pong nandiyan, nanonood ngayon sa ating live streaming, may mga bagay sa buhay po natin na may trouble tayo sa buhay. Tanggapin natin yun. Dahil sa panahon po ngayon, talagang kasama po yan. At ang mga mananampalataya ay hindi exempted dyan. Pero ang pangako ng Diyos, God is our refuge and strength. Pangalawa, do you feel that nobody loves you or cares for you? Naisip mo ba na walang nagmamahal sa'yo at walang concern sa'yo? Naisip mo sa sarili mo, parang ako lang mag-isa. Walang nagmamahal sa akin. Marami po ang sa panahon ngayon ay nag-suicide. Nakita ko yung isang sikat na vocalist, no? Sabi, nagpakamatay. So may mga iba pa na nagpakamatay. May mga sikat na artista nung panahon. At ang sabi, ang kanilang kamatayan ay pagpapatiwakal.
The likes of Michael Jackson. Mabibilang ba natin sa kamay? Marami po sila. Mga sikat. No? Marilyn Monroe. Panahon namin yata yun. Marami. Just because meron silang damdamin sa lindi, I feel I am nobody. In spite ng kanilang kasikatan, I am nobody. Nobody loves me. Nobody cares for me. Pero meron silang kasapatan, kasikatan, kaunlaran sa buhay. Mga kapatid, panghawakan po natin. Yung letter B kanina, God is with us. Kasama natin ang Diyos. Sa panahon na ito, ang Diyos ang nagmamahal sa atin. Mahal tayo ng Diyos, concerned siya sa atin. Pangatlo, do you know who God is? Who is Jesus? Who is Holy Spirit? Kilala po ba natin ang Diyos natin? Gaano natin kilala ang ating Diyos Ama sa langit? Nakilala lang ba natin siya bilang isang manlilikha? Kilala ba natin ang Diyos nating Ama na pinanalanginan lagi ng ating Panginoong Hesus kapag siya ay magpapasalamat? Gaano natin kilala ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Ang Diyos na ginamit si Moses para ang mga kalaban, ang mga paraon ay matalo. Ang daming ginawa ng Ama sa langit. Ang Diyos na nagsabing bilang niya ang mga buhok natin. Ang Diyos na nagmamahal sa atin. Do we know who God is? Hindi lamang siya espiritu na hindi nakikita, pero ay siya ang Diyos na mapagmahal na Diyos. Do we know Jesus? Kilala ba natin si Jesus? Kilala ba natin si Jesus pag Pasko lang? Kilala ba natin si Jesus kapag ka-Holy Week lang? Ang iba kilala si Jesus sa ibang pangalan. No? At minsan, nababahira ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kilala ba natin ang nagbigay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin upang mapatawad tayo sa mga kasalanang hindi makakaaya-aya sa harapan ng Diyos? At yun ay pinatawad ng Panginoong Hesus doon sa kanyang kamatayan, doon sa krus ng Kalbaryo. Kilala naman natin si Jesus na siya ay nabuhay na muli at hindi siya nanatili doon sa krus. Kilala ba natin si Jesus na nagkatawang tao para maabot niya at maramdaman niya ang mga katulad nating nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Gaano natin kakilala si Jesus? Pangatlo, nakilala ba natin ang banal na Espiritu? Kinakausap ba natin ang banal na Espiritu? Diyos din ang banal na Espiritu. Hindi magagawa ng isang preacher kung hindi sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi mauunawaan ng isang tao ang Biblia kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi tayo marunong manalangin kung hindi dahil sa banal na Espiritu. Ang Panginoon Hesus na nagsabi, ang lahat ng kasalanan ay mapapatawad maliban sa kasalanan laban sa banal na Espiritu. Sino ang Holy Spirit? Kilala ba natin siya? Kinakausap ba natin siya? Nagpapailalim ba tayo sa kapangyarihan niya? Tayo ba ay nagpapapuspos sa banal na Espiritu? Dito natin masasabing, be still and know that I am God. Mga kapatid, ang ating Diyos, Ama, Diyos Anak, at Diyos na banal na Espiritu ay kasama natin. Sa panahon na ito, na marami po tayong suliranin, problema, kabigatan, kalungkutan, a mighty fortress is our God. Diyos natin ay muog na matibay. To Him be all glory. Tayo po'y manalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muog na matibay. Hindi nagbabago, hindi matitinag. Maraming pong salamat sa umagang ito. Payapain mo kami, Panginoon.
sa panahon na ito ng mga suliranin sa buhay, mga kabagabagan, alalahanin, payapain mo kami, Panginoon. Tunay ikaw ang aming muog, ang aming sandigan, kasama ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, at manatili kami tumahimik dahil ikaw ay Diyos, nakakaalam ng lahat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa araw na ito. Purihin ka, O Diyos, ng iyong mga anak. Purihin ng iyong pangalan. A mighty fortress is our God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.